Dahil wala silang palikuran flying saucer daw. Ibig sabihin, dumudumi sila sa plastic tapos sinatapon nila sa likod bahay nila. At sa edad ng mga bata ay hindi pa sila nakakapag-aral kasi nga walang birth certificate. Dami mo libag. At wala pa rin binyag. Ako nga magtatatlong taon ni anak ko pero hindi ko pa rin pinabibinyagan Kasi ayokong idikta sa kanya kung ano dapat ang maging relihiyon niya. Gusto ko sa tamang edad niya o sa tamang panahon na siya ay magkaroon ng kanyang sariling pag-iisip, siya ang pumili kung ano ang magiging relihiyon niya. Magkaroon man siya ng relihiyon o wala, it's up to him. Nasa sa kanya yun. Magkaroon po ng birth certificate para po makapag-aral sila. Yun nga po, kailangan pa rin po naman mabinyagan yung mga anak ko kasi kahit isa po sa kanila wala pong binyag. Ang mga dahilan kung bakit ako hindi tumatanggap ng tulong pang pinansyal mula sa iba. Primero, the taxman will tax me. Noong minsan ako ay inaudit ng Internal Revenue Service, tinaksan nila ang mga pera na pumasok sa aking bank account na para pang pondo sa aking mga charitable programs. Wala silang pakialam sa kahit ano pa mang charitable works na iyong ginagawa para sa iyong kapwa-tao. Basta't may makita silang pera sa bank account mo, tataksan ka nila. Lalo na ang mga charitable works na aking ginagawa ay hindi dito sa bansang Amerika. Ang solusyon ay kung ako ay magtatayo ng isang legal at opisyal na charitable foundation. Dahil ang pera na pumapasok sa account ng isang charity foundation ay non-taxable. Pangalawang dahilan, sa ngayon ay ayoko magkaroon ng responsibilidad sa paghawak ng pera ng iba. Alam nyo, mas mainam pa na ibigay mo ng diretso ang iyong tulong sa mga nangangailangan. Siguro sa hinaharap. Sa hinaharap ako ay opisyal na magtatayo ng isang legal na charity foundation para mas lalo pa nating mapalawig ang ating mga programa. Aking babala, huwag kayo basta-basta magtitiwala sa mga charitable foundation na yan.
po si Bea, ina ng 5 bata. 24 anyos na po ako ngayon. Bata ka pa. Ilan taong ka na nagbuo ka ng pamilya? 14 anyos po. Kaya hindi rin po ako nakapagtapos ng pag-aaral. May trabaho ka ngayon? Wala po. Dito lang po ako sa bahay. Binabantayan ko at inaalagaan yung mga anak ko. Yung asawa ko lang po yung nagtatrabaho. Ito po ang pinambubuhay ko sa pamilya ko. Kaso, kulang na kulang po ito. 3 beses lang to sa isang linggo. Mahirap po ba yung trabaho niyo? Opo, mahirap po. Maalis ako mula umaga hanggang alas 6 ng gabi po. Makuha ko lang po yung 200 para sa pamilya. Hindi daw siya nakatapos ng grade school, kaya mahirap daw makahanap ng magandang trabaho. Ang kinikita niyang 200 kada araw, ibawas na doon ang arkila niya sa lalagyan ng taho na 50 pesos. Ang taho, mas masarap kainin sa umaga, lalo na pag mainit pa ito. Nilalagyan ito ng arnibal at sago. Pag naubos niya na ang tinda niya, ibabalik niya ito sa factory ng taho para isoli ang container at ibigay ang buong napagbentahan nito para makuha niya ang 200 niyang sweldo. Tiyaga lang para sa pamilya. Kahit umuulan, nagtitinda pa rin ako. Yung ganito, 5 pesos. Tapos yung ganito kalaki, 10 pesos naman siya. Masarap. Dating nagre-repack ng uling si Ariel sa Cavite. Maliit lang ang kita niya doon. Nung nagkasakit ang anak nilang lalaki, pumunta sila dito sa Maynila at nagtayo ng tirahan. Maraming basura ang paligid nila, kaya maraming lamok dito. Dati itong palaisdaan, tinambakan lang ng lupa. Ito po yung bahay namin. 5 years na kami dito nakatira. Yung bahay na to, napulot lang po namin yung materialis nito sa basurahan. Wala silang bubong. Bali, ang ginamit nila, tagpi-tagping kahoy lang. Tapos nilagyan lang nila ng plastic para pang sahod sa tubig-ulan. Kung makikita nyo dito, may mga batsa sila. Malakas daw kasi yung tulo dito para hindi mas mabasa yung mga damit nila dito. Nilagyan nila ng sahod. Mahirap po dito pag umuulan. Hindi po kami basta-basta nakakatulog ng mag-asawa kasi po binabantayan po namin yung nakasahod na plastic na to. Kasi pagka napuno na po ng tubig yan, bumabagsak po. Kaya hindi po kami nakakatulog pag umuulan. Ito po, wala pong dingding kung makikita nyo. Nilagyan lang po namin to ng kumot para hindi po kami basta-basta nakikita sa labas. Ito po, kung makikita nyo, butas pa rin po. Bali, ang gamit lang nila, isang bumbilya at saka isang electric fan. Tapos dito na sila natutulog, sama-sama na sila dito. Magkano binabayaran niyo sa kuryente? 300 po kada puling. Mahal naman. Ba't ganun? Kasi po, hindi po kami, wala po kami yung kontador, nakikikabit lang po kami sa submeter. Ganun. Kaya doble po yung bayad. Sa isang linggo, ang sweldo ng asawa niya ay 600 pesos lang. Ang kalahati nun ay tinatabi nila pambayad sa kuryente kada linggo. Ang matitira naman, ibabudgetin nila sa pagkain. Dito sa baba nung tinutulugan nila, nandito naman yung paliguan nila. Wala silang linya ng tubig dito. Bali, nirarasyonan sila rito. Ang bayad nila, ito, 40 pesos, isang puno. Tapos ito, 11 pesos. Dito sila naghuhugas ng pinggan. Dahil wala silang palikuran, flying saucer daw. Ibig sabihin, dumudumi sila sa plastic, tapos sinatapon nila sa likod bahay nila. Dito sa kabilang side, dito yung lutuan nila. Ang gamit lang nila kahoy. Mahal daw kasi yung ulam. Sa gabi, pag uwi ng asawa ko, binibili ko na yung kita niya ng pagkain namin. Saka itong diaper para sa bunso ko. Isang beses lang kami kumakain sa isang araw.
sardinas, Lucky Me, pansit canton, itlog. Pero ngayon po, ito, sardinas. Bata ka pa, no, Bea? 24 ka pa lang. Tapos 5 na yung anak mo. May bala ka pang dagdagan. Naku, wala na po. Sa hirap po ng buhay ngayon, kaya nga po nagpa-family planning na po ako. Ayos yun. Ano yung pangarap mo sa mga anak mo? Magkaroon po ng birth certificate para po makapag-aral sila. Hindi pa sila marunong bumasa at sumulat. Medyo marunong naman po kasi po natuturuan ko naman po. Yun nga po, kailangan pa rin po naman mabinyagan yung mga anak ko kasi kahit isa po sa kanila wala pong binyag. Ang panganay ko si Abigail, mag-9 years old na. Ang sumunod naman si Andrea, 8 years old na. Tapos ang sumunod ulit si Andrew, 5 years old. Ang sumunod ulit si Angel, 2 years old. Ang pinakabunso ko naman po si Ariela, magwa 1 years old pa. Anong pinakamasakit na nangyari sa buhay mo? Yung pinanganak ko po yung anak ko, na si Jepo, yung nag-iisa ko pong lalaki. Nasa Cavite po kami nun sa probinsya. Wala pong kumadrona nun, ako lang po. Mag-isa kang nanganak? Opo, ako lang po mag-isa. Dahil wala po kami kapera-pera, nakayanan ko po mag-isang manganak. Kaya po yung magdadalawang linggo na po yung anak ko, niluwas ko na po dito sa Maynila. Tapos, sinugod ko po siya sa ospital, sa pampublikong ospital po. Na komplikado po pala yung sitwasyon ng anak ko. Pero masakit po, di ba? Masakit po sa magulang na nawalan ka ng anak. Nag-iisang lalaki ko lang po. Kaya ginawa po namin ng lahat ng tatay ko, kapatid ko po, ginawa po namin lahat para masurvive po yung buhay ng anak ko. Tinanggap naman kayo sa ospital? Tinanggap naman po kami kasi po, komplikado na po yung sitwasyon ng anak ko. Anong naging sakit ng anak mo, ate? Nagkaroon po siya ng pulmonya. Kaya nung mahigit mag-iisang buwan na po kami doon nasa ospital, nung natulungan po kami ng mga katabi po namin doon, natulungan po kami na maayos po yung bill namin, na dinagdagan po namin yung konting pera ng tatay ko. Nakalabas po kami, kaya nakapag-desisyon po ako na lumipat na lang po kami dito. Oo, kasi masyadong malayo yung bahay niyo. Opo. Sa bundok. Hanggang sa nakita po namin tong bakanting lote na to, na nakapagtayo po kami dito, nagpulot-pulot po kami dyan ng mga kahoy-kahoy para maitayo tong bahay na to. Hanggang sa dumami na lang po yung mga bahay na nakatira po dito. Hinayaan na muna namin siya magluto para makain silang mag-anak. Nakakalungkot isipin na nakakaranas sila ng gutom dahil nga isang beses lang sila kumakain sa loob ng isang araw. Nilagyan ko na lang po ng sabaw para pag uwi ng asawa ko, magtitira na lang po. At sa edad ng mga bata ay hindi pa sila nakakapag-aral kasi nga walang birth certificate. Dami mo libag. At wala pa rin binyag. Kaso po wala po akong pangpuhunan. Kung bibigyan ka namin ng pangpunan, te. Imposible naman po yun. Sabi niyo po, interview lang ng buhay namin. Pero kung totoo po yun, magpapasalamat po ako sa inyo ng marami. Sige ate, babalik po kami ha. Sige po. Bumalik kami agad pagkalipas ng isang oras. Ate, doon tayo po tayo doon. Turn po
kaming kaibigan, si Sir Mark at si Ma'am Rhea, nasa America po sila. Tumutulong po sila sa may hirap dito sa atin sa Pilipinas. Tanggapin niyo po yung cash, pwede niyo po gamitin pang binyag ng mga anak mo, tapos pwede mo rin pagawa ng bubong, tsaka yung dingding, tsaka pang ano sa maliit na negosyo, ate, pang pupunan na. Para sa inyo yan, tsaka sa mga bata. Ha? Maraming salamat. Okay. Tamang-tama po yung blessings na naibigay nyo sa amin kasi po mag-birthday na po siya kasi every year po wala po talaga siyang, hindi po kami nakakapaganda kasi unang nag-birthday po sa akin yung panganay ko. Tapos sunod-sunod na po yun, di na po kami talaga nagkakaroon ng pera. Parang nalulubog po kami ng nalulubog. Tamang-tama po yung opportunity na parang binigay po sa amin talaga ng Panginoon. Gawa po talaga siguro po ng Panginoon. Hindi po talaga akalain to, ate. Salamat. Pagka kumita na yung negosyo mo, makakapaghanda ka na para dun sa anak mo. Saka gagaan na yung buhay mo. Saka sabi ko nga po, gusto ko nga po talaga magsimba bukas para pati yung Diyos po mapasalamatan ko, hindi lang po kayo. Maraming salamat po kasi dumating po kayo sa buhay namin. Okay lang. Yung timing po yung pagdating niyo po na walang-wala po kami. Maraming salamat po talaga sa inyo. Hindi lang yan, te. May surprise pa kami sa'yo. Ayan, o. Nilalam mo na nakakapit. Dito. Ready ka na, te. Buksan na natin yung mga box mo, ha? Ready na po. Wow, isang sakong bigas. Marami-rami na po ito. Ito, ate, may bago kang kalan, ha? Para hindi ka na, magkakahoy. Maraming salamat po kasi hindi na po ubuhin ng mga anak ko. Oo, para wala nang usok na. Opo. Ito pa, ate, ha? Siyempre, kung may kalan ka, mayroon ka rin bagong nilutuan. Ayan, meron kang kawali. Tapos, meron ka rin sa inyo na bago, ha? Mas malaki dun sa ginagamit. Salamat. Hindi na po mauling yung mga kalan ko. Tapos, meron ka rin bagong, gagamitin sa paliligo ng mga anak mo, ha? Diba gusto mo ate, magtitinda ka ng almusal, no? Siyempre, kukumpletuhin natin yung gamit mo. Mga lalagyanan mo ate. Tapos, shield ka rin. Tray. Tapos, pwede ka rin maglagay ng gulaman. Tapos, tsaka yung mga gamit mo doon, syempre. Mga plato, baso, mga kutsara. Nalagyan ng kutsara. Ayan, tayo chopping board din, ha? Para may damit kang bago. Ito, may tray pa din. Lagyan mo ng pritong itlog, ha? Gamit sa bahay. Ayan, saging kayo. Tapos stick, para sa mga bata. Para sa inyo yan. Ketchup. Tsaka yung pangtinda mo, te. Itlog, tuyo, pang-almusal. Tapos meron ka rin, yan, bawang panggamit mo sa sinangag. Mantika. Kumpleto na yan, te. Kinumpleto na namin. Magtitinda ka na lang, ha? Magtitinda Yan, na lang po. asin. Ayan, te. Buksan mo yan. Ay, ito na po pala yung pantinda ko. Kumpleto na yan. Kumpleto na po. Sarap pa mo yung luto mo, Opo. ha? May french fries pa siya. May hotdog, ham, tocino, burger. Ayan, ate, para fresh pa rin siya. Kasi wala ka namang ref, di ba? Lalagyan natin ng yelo, ha? Opo. Para kasi yan galing yan sa freezer, eh. Kaya ano pa. Ayan, te, ito pa po, pang tinda, ha? Gamit mo pang tinda. Ito na yan.
And ikaw nang bahala ha, magpalago ng negosyo mo. Sarapan mo yung luto mo para maraming bumili sa'yo ha. Maraming salamat po sa inyo po ni Kuya, ikaw. Pati po yung iba niyong kaibigan na tumutulong po sa katulad namin. Salamat po talaga. Sana marami pa po kayo matulungan na kagaya po namin. Sana more blessing po sa inyo. Salamat din ha. Magpapaalam na kami, ikaw nang bahala ah. Bye-bye. Thank you. Salamat po. Ikaw lang. Muli kaming bumalik pagkatapos ng 3 araw. Malaking tulong po yung binigay niyo sa akin. Dati po, kalandi kahoy lang po kami. Ngayon po, nagagamit na po namin yung binigay niyo sa akin. Sa loob po ng 3 araw, nabago niyo po yung buhay namin. Nakakakain na po kami na apat na beses sa isang araw. Agahan, tanghalian, merienda, hapunan. Kaya malaking tulong po yung binigay niyo sa akin. Sa hapon po, pag tulog na yung mga anak ko, namimili na po ako pang tinda ko bukas. Sir Mark, Ma'am Rhea, kumikita na po ako ng 900 hanggang 1,000 sa loob ng isang araw. Ngayon nga po, dadagdagan ko yung mga paninda ko ng hotcake, gulaman, palamig, para pang merienda. Dagdag kita na rin po kasi yun eh. Tsaka masasabi ko po talaga na guminhawa po yung buhay ko nang dahil po sa inyo. Dati po, pangarap ko lang po magkaroon ng birth certificate yung mga anak ko. Ngayon po matutupad na. Pati po pagpapabinyag, magagawa ko na po. Para naman po, makapag-aral na po sila sa susunod na taon, ngayong June. Para matupad na rin po yung mga pangarap nila sa buhay. Hindi po sila tumulad sa aming mag-asawa. Maganda itong naisip mong negosyo. Alam nyo, yung pangarap, minsan natutupad yan eh. At pag natupad to, nabigyan kayo ng pagkakataon. Halimbawa, si Ate Bea, naisip siya ng negosyo. Ngayon, sipag at tiyaga na lang yan para mapanatili mo yung kita. Diba? Sarap ah. Kaya, kailangan mo magsumikap talaga para sa pamilya mo. Hindi porket meron ka ng negosyo, eh, gano'n na lang. Kailangan kumilos ka din. Yun lang po. Gandang araw po at God bless. Sarap ba? Uwi ko na to ha. Uwi sa'yo na lang. Nagtitinda pa rin ng taho si Kuya Ariel at tinutulungan niya ang kanyang asawa sa pagluluto para sa tindahan. Baka magulat ka kung sabihin ko sa'yo na dahil may mga taong mahihirap ay dahil din sa mga taong mayayaman. Oh, sabi ko na eh. Ano, nagulat ka ba at hindi makapaniwala? Totoo ang sinabi ko mga katoto. Ang distribution ng wealth at likas na yaman sa mundong ito ay hindi equal. Ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman, samantalang ang mga dukha ay namamatay na dukha. The rich are getting richer and richer out of the sufferings of the poor. Alam nyo, humanga ako sa aking nakita sa mga bansang aking pinuntahan sa Latin America. Sa Cuba, Bolivia, Mexico at Ecuador. Ang taas ng kanilang respeto sa kanilang sariling wika. Alam nyo ba na hindi sila mag-i-Ingles para sa'yo? Ikaw ang dapat na matuto ng wika nila.
Malaki rin ang kanilang pagsuporta sa kanilang sariling kultura at lokal na mga produkto at isa yun sa mga dahilan kung bakit sila dinadayo ng mga turista. So gusto mong umahon sa kahirapan ng Pilipinas? Then umpisahan mong ikalat ang diwa at hangin ng nasyonalismo. Irespeto mo ang ating primero lingwahe at mga local dialects. Matuto kang mahalin ang iyong kayumangging balat. Suportahan mo ang mga lokal na produkto sa merkado. Mahalin mo at pagyabunin ang ating kultura at mga tradisyon. Hindi mo lang basta pwedeng ituro ang iyong daliri sa mga mahihirap at sisihin sila kung bakit sila ay mahirap. Ang mga mahihirap ay biktima ng ating corrupt na sistema sa lipunan. Ang gobyerno ang may pananagutan sa kanyang mga mamamayan, gaya ng isang magulang na siyang dapat na gumagabay sa kanyang mga anak. Malaki ang papel at responsibilidad ng gobyerno para sugpuin ang kahirapan.